Ipinatupad na ang 3 buwang fishing ban sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasabay na rin yan ang panahon ng pagpaparami ng iba't ibang uri ng sardinas. Samantala, tumaas naman ang presyo ng galunggong sa ilang pamilihan pero ayon sa BFAR, may murang imported naman na mabibili. Si Clazel Pardilla sa detalye. Rise and shine, Clazel. Pahirapan na ngang makakuha ng supply, mahal pa ang bagsak ng sariwang galunggong sa tindahan ni Aling Marian. Minsan nakakakuha lang kami ng 5-5. Ngayon sobrang taas, may 7-8, may 7-5. Walang supply ngayon, kaya nagpro-processing kami. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ang 40 pesos ang presyo ng lokal na Gigi. Mula 200 hanggang 280 pesos nitong Oktubre, pumapalo na ito ngayon sa 320 pesos kada kilo. Bitin tuloy ang budget ni Ginny, kaya imbes na Gigi ang kanyang binili, lang po yung kaya tilapia Well, binabudget yung pera. Well, ang hirap. Magkano po ang per kilo niyan? 20 kalahati. 75% ng galunggong sa Luzon ay mula sa Palawan. Pero nito lamang November 1, ipinatupad ang taon ng close fishing season sa Northern Palawan. Ibig sabihin, bawal muna ang commercial fishing para bigyan daan ang pagpaparami ng isda sa karagatan. Secondly, doon sa local fresh galunggong, mas mataas ito dahil nga may gas supply. Pero we expect na once na tapos naman itong close fishing season, mababa rin presyo ng yung local fresh galunggong natin. At para matugunan ang pangailangan ng mga mamimili, 35,000 metric tons ang imported na isda ang pinayagang pumasok sa bansa. Marating na yung imported frozen galunggong at in fact mas mababa nga ito, no. So, ang importante kasi magkaroon ng availability at supply para hindi po tumataas yung presyo at we expect pa na mas mababa pa ito. Kahapon, umiral na rin ang fishing ban sa Zamboanga Peninsula at Visayan Sea na pinagkukuna ng isdang tamban sa paggawa ng sardinas. Sa pool dito ang mga canned sardines manufacturer na limitado na ang produksyon. We cannot fish. Kung naging mahina ang huli, ito mga nakaraan na panahon, no? We're good for about 2 months only. It should be more than that. So, we're hoping that it will improve. Kanya-kanyang diskarte tuloy ang ilang manufacturer. Gumawa po kami ng planta sa Batangas para po makabili tayo ng mga isda sa Bulan, Sorsogon sa mga local fishermen natin. Kung kailangan, mag-import rin po kami ng mga frozen na sardinas. Basta importante, itatawid po natin yan para hindi po tayo mawala ng stock sa market. Hanggang ngayong taon, nangako ang mga manufacturer na hindi gagalawin ang presyo ng sardinas. Pero mula 28 pesos, sumampa na sa halos 48 pesos ang per kilo ng tamban. Idagdag pa ang pagmahal ng presyo ng tomato sauce, logistic at tin can. Kaya inihirit ng ilang sardines manufacturers ang dagdag presyo. Mula 18 pesos, 21 pesos ang hirit na presyo ng sisap sa bawat delatang sardinas. Nakiusap si Secretary Pascual kung pwedeng paraanin na namin ito New Year bago magtaas. After the New Year, baka hindi na namin kayanin na hindi magtaas. Clazel Pardilla para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas. Inilabas na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang posibleng dahilan ng malawakang fish kills sa Cavite sa programa ng Bagong Pilipinas ngayon. Sinabi ni BFAR spokesperson at Head Information Fisher for Coordination, Nazario Breguera, na nagkaroon ng algae bloom o labis na pagkakaroon ng lumot sa lugar. Nangyayari umano ang algae bloom kapag dumarami ang micronutrients na nagiging dahilan para maubos ang oxygen sa tubig. Paliwanag pa ni Biguera, hindi matatansya kung kailan tatama ang algae bloom sa isang lugar. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin na pagbabantayan ng BFAR sa sitwasyon.
Nangyari po yan sa ating kalikasan, lalo na sa ating mga katubigan dito sa marine waters. Hindi po natin malalaman kung kailan yan susulpot at kung kailan din mawawala. Ang tanging pwede lamang natin gawin ay magkaroon ng continuous monitoring